Boss ng pangalan niya every time we hear him. He's not, but before I give you more information about him, as we all know, I would like you to watch this video and be enticed with his achievement. Let's all watch this video, mentors. I've been working for almost 5 years already, pero never kong pinangarap or naisipan magkaroon ng sariling sasakyan. Si I Am Worldwide lang pala ang magpupush sa akin para taasan ko pa ang aking pangarap. Have faith in our Lord. Have faith in yourself. I am Brian Sobremonte. I am an agent of hope. And I am worldwide. Let us all welcome our speaker for tonight. He is an executive package holder, a full-time accountant doing I Am Worldwide part-time. It feels like he is doing it full blast. And also, he's a power leader, a car achiever. Let us all welcome our power leader mentor, Brian Sabremente. The floor is yours, man. Ay, wait lang po. May sino tong nakaan? Wait. Ayan, okay na. So, ayan, amazing morning po mga mentors. So, dinig niyo po ba ako? So, ayan na, grabe no. Ngayon ka lang, first time po nating mapanood sa training yung video po natin, no? And ganito pala yung feeling na makita yung resulta mo na pinaghirapan natin dito sa business na nailabas na po natin. And ayan, grabe, ngayon ko lang po siya nakita, no? So kamusta po yung lahat mga mentors? So, thank you po sa naman, lalo po sa mga taga-team EA po na nag-plug in po sa atin, no? Thank you so much po for joining us tonight. So, ayan, shout out po sa mga naka-open cam. Mentor Marie Chris, no? Thank you so much, Mentor Marie Chris, sa pag-yes ulit sa request kong ipag-host mo po ako. And of course, kay Father Prestige, Amazing Morning Mens. Mentor Shirley, ayan, sa Mentor Shirley, na-meet po natin siya sa, sa Team Titans and sa mga ibang events po natin. And ayan, Mentor Francia, Mentor Madi, Amazing Morning, Mentor Marites. Sino pa pong mga naka-open cam? Kami lang po ba yung mga naka-open cam? Siguro yung mga ibang mentors natin, busy pa sa work, no? Yung mga, lalo pa yung mga OFW pa natin, baka nasa work pa po natin. And shoutout ko lang po yung isang leader ko dito, no? Nakita ko siya naka-plug in and nagko-comment din po siya. Diyan si Mentor Menyang, si Tita Menyang, no? Pero yung Many po yung pangalan niyan. So ayan, amazing morning po, Mens. Salamat po sa pag-plug in mo. And bagong-bago lang din po sa business. Pero ayan po siya, naka-plug-in kasama natin ngayon. So ayan po mga mentors. It's already 9:30 na po, no? So hindi ko na patatagalin. Simulan na po natin yung ating training. Kasi ayun po, may konting introduction pa po tayo, no? Wait lang po, mag-share screen lang po ako. So, ayan po. Kita niyo po ba yung screen ko mga mentors? Pero hindi ko kayo kita. Wait lang po. Bakit di ko kayo kita? Bakit hindi ko kayo kita? Pero, kita niyo ba yung screen ko mga mentors? Yes, ma'am. Ayan. Kayo lang po hindi ko kita, no? Pero okay na po yan. Importante po, kita niyo po yung screen ko po, no? So, ayan. Let's start na po mga mentors. Pero before that po, magpapakilala lang din po muna ako, no? So, ayan, sabi nga po ni Mentor Marie Chris, no? My name is Brian Sobremonte po. From family of 5 po ako and ako po yung middle child. From Ilocos Sur po ako, pero ngayon po, nasa Abida Towers na po tayo. Dito po nag-stay yung mga full-timers sa I Am Worldwide, no? Sa Abida, tsaka sa
GGS. And kasi soon po mga mentors, magiging full-time din po tayo, no? Kaya pumunta na tayo dito para ma-manifest po natin na full-time na tayo soon. And ayan po, graduate po tayo ng BS Accountancy. Kaya naman yung work ko po ngayon, isa po akong accountant by profession. Pero before that po mga mentors, bago po ako naging accountant, bago po ako napunta sa work ko po ngayon, naging purchasing supervisor po ako at the age of 22 years old. So at a young age po mga mentors, nakapag-handle na po tayo ng isang department. And 'di ba, batang-bata pa lang pa tayo noon pero grabe lang pinagkatiwala na tayo ng mga boss natin na mag-handle po ng isang department. Pero ayun po mga mentors, dahil nga po hindi po siya aligned sa natapos kong kurso, after 3 years po sa company na yon, nag-resign po ako and naghanap po ako ng ibang work na mas aligned po sa natapos kong kurso. And ayun nga po yung work ko ngayon. Isa po akong accountant dito sa company po namin ngayon. So, how or why did I join IAM po? So, ito po yung how ko mga mentors. Last year po, nag-chat lang po sa akin tong angel mentor ko, no? Nangangamusta lang po siya. And ayan, kinakamusta lang po yung work po natin. Pero hindi wala po tayong ka-idea na mag-allokin po tayo ng business. And ayan, kung lang, shortcut na lang po mga mentors, no? Kasi medyo mahaba po yung naging usapan namin dyan. And ito po yung naging offer niya sa akin. Sabi po niya, mayroon na po siyang offer sa akin na project niya dito sa IAM Worldwide, di ba? Wala kasi akong idea nun sa ano sa company kaya hindi ko din talaga sure kung ano yung sinasabi niyang project. And then ayan po, sabi niya kasi dito, pwede daw akong mag-earn ng 1,000 to 10,000 per week. So ako naman po kasi mga mentors, kahit po na nag-work po kasi ako that time, yung income ko naman po kasi mga mentors ay hindi naman po siya ganun kalakihan. Kaya nung sinabi ng ano, pwede daw akong kumita ng extra income dito. So sabi ko, sige, i-try ko po siya. Kahit na wala pa akong kaalam-alam noong una dito sa ginagawa nating business, pero nag-yes na lang din po ako kasi matututunan ko naman daw po kung paano ko siya gagawin. And yung why naman po natin mga mentors, so bali naka-attend po kasi ako ng Fired Up event ng Team Blast last year, no? So yan po yung pinakauna kong event sa I Am Worldwide. Wait lang, may nag-chat pa sa work ko, no? So ayan po yung pinakaunang event na na napuntahan ko sa I Am Worldwide. And grabe lang mga mentors, hindi pa ako member ng time na to. And dito po ako na um, ito po yung event talaga na ano, dito po ako na-inspire and mas na-convince po na mag-join po dito sa business kasi nung time po na to mga mentors, ang dami ko nakita mga ano, yung mga mentors natin na mga resultado na nagsiakyatan sa stage. Tapos sobrang dami po mga kabataan na umakyat ng stage, mga milyonaryo, just mga sariling sasakyan. Eh ako po na 25 years old that time mga mentors, sabi ko bakit ako wala akong ganyan? So ano bang ginagawa ng mga kabataan na ito? Bakit sila may 1 million? Bakit sila may sasakyan? So doon talaga ako na curious mga mentors and doon talaga ako na convince na sige gawin ko din yung I Am Worldwide kasi sila nga kinaya nga nila 'di ba? So ibig sabihin mga mentors, kayang-kaya din po natin gawin ito. And ayan po mga mentors, bukod po sa life-changing opportunity dito sa I Am Worldwide. Nakita din po natin na yung product po natin, which is yung barley po ay nakita po natin na maganda po yung health benefits niya kasi 'di ba sa ako po kasi ngayon nag-work and may mga times po na puyat po tayo sa work. So ang nangyayari po mga mentors, pwedeng manghina po yung immune system po natin. Pwedeng madali madali po tayong madapuan ng mga sakit. Kaya sabi ko, sige, maganda din na makapag-member ako dito para at least maka-discount din po tayo sa product. Kasi ako po kasi mga mentors, everyday na din po akong umiinom ng barley ever since nag-start po ako dito sa I Am Worldwide. Kasi ayun nga, yun na po yung parang vitamins ko po kasi kailangan po nating i-boost yung immune system po natin para hindi po tayo madaling dapuan ng sakit. And ayan nga po, lifetime negosyo na din po natin si I Am Worldwide kaya napa-join na po tayo dito kasi sabi ko kasi sa sarili ko, hindi po habang buhay ay kaya ko pong magtrabaho kaya maganda po na habang bata pa lang po, mayroon na po tayong business. And by doing I am worldwide po mga mentors. So ayan na po yung mga achievements po natin, no. So nag-start po ako from gold package pero grabe lang no, after 2 months nakapag-upgrade po tayo into platinum. So yung 44,800 ko po that time, naglabas po ulit ako ng additional 67,200 para maging platinum po yung account po natin. Imagine mga mentors, 2 months pa lang po ako sa business noon pero grabe, kaya pala nating maglabas ng ganyang kalaking pera, no? Kasi nga, nakita po natin yung potential ng company po natin and nakita po natin na maganda po yung product po natin. Kaya doon pa lang po, talagang maiengganyo ko po or ma-excite ko po na gawin po yung business po natin. Kasi
ang saya lang kasi sa akin mga mentors na ano, ang dami kong nakakausap na mga tao and even yung mga ibang clients ko before napupuntahan ko pa sila kaya ayun po sobrang saya lang po na sobrang blessed po natin nandito po tayo sa I Am Worldwide. And ayun din po mga mentors, by doing I Am Worldwide po, nakabili din po tayo ng iPhone 11. Grabe no, ilang years po tayo nagkatrabaho pero never nating naisipan or never nating nakayang bumili ng iPhone pero dito sa I Am Worldwide bagong-bago pa lang po tayo. Pero nakabili na po agad tayo ng iPhone. And ito po yung malupit mga mentors. Recently lang po ito na mainit-init pa po. So, on my 7th month bilang part-time dito sa I Am Worldwide po mga mentors, ito na po nakapaglabas po tayo ng car, brand new car. So ayan po no, ni-reveal po natin siya last ano lang po April 20 sa ating 5th Mega Momentum 5th Titans Mega Momentum. Grabe mga mentors no. Imagine po yung nakita ko last year lang sa Fired Up event, yung mga umakyat ng stage. So ngayon naman po mga mentors, ako na po mismo yung umakyat ng stage kasi nakapaglabas po tayo ng resulta and ayan na nga po, isa na din po tayong car achiever. So ayan mga mentors. So ay so sabi dito sa ano, car achiever na congrats. Ayan, thank you po mga mentors, no? Thank you Mentor Chris, Mentor Mari, and Mentor Mari Chris. Salamat po sa support always, no? And ayan po mga mentors, sa tingin niyo po, actually mga mentors, itong resulta po natin na ito, hindi naman po siya basta-basta nilalabas lang mga mentors. So, alam niyo ba kung anong ginawa ko po? So, inaral po natin yung business, nag-attend po tayo ng mga trainings, and isa din po ginawa natin mga mentors, sumunod lang po tayo sa system and sa rules and protocols po ni company. Kasi dito kasi sa business natin mga mentors, hindi po pwedeng may kanya-kanya tayong rules dito. Kasi kung kanya-kanya po yung mga rules natin dito mga mentors, hindi po systematize si company. Watak-watak po tayo dito mga mentors kapag wala po tayong protocol. And before that mga mentors, ito lang for ano lang pala no, for your reference lang po or for your information po. Ito po pala yung mga grant uplines po natin no. So starting sa ating grant upline. So under po tayo ng para sa mga newbies po ito ng mga mentors no. So um, FYI lang po, no? So, under po tayo ng grant upline po natin, si Mentor Shirley Sibulan, yung top 1 ng buwang I Am Worldwide. So, under po tayo ng Team Blast. So, yun po yung kanyang organization, no? And under po ng Team Blast, mga mentors, under Team Titans naman po. So, yan din po yung ano natin, no? Mga grant mentors din po natin, sila Mentor Arian and si Coach Mike. And under po ng Titans, andyan naman po si Team Wolves. So, ang founder naman po natin dyan, si Mentor Claire Hani Villapa. And then, under po ng Team Wolves is si Team Fearless. So, dyan naman po, ang founder naman po niyan is si Mentor Catherine Ponsalan. And under ng Team Fearless po is si Team EA, founded by Mentor Rachel Parilla. And ayan po mga mentors, sa Team Prestige naman po, founder po natin dito si Mentor Chris Garcia. So ayan po mga mentors, baka lang po hindi kasi alam ng iba na ano no, mayroon tayong organization po dito. So mga mentors, dito po kasi sa I Am Worldwide, pag nag-join na po tayo dito, may belong po tayo sa ano sa mga existing po na organization. Ito na nga po yung ating mga teams po no. So ayun po mga mentors, let's proceed na po sa ating training. So ito po, um, for today's training po mga mentors, ang ating topic po is the protocol. So, ayan. Very important po na alam po natin itong protocol po ng mga mentors. Dapat alam po natin kung ano yung do's and don'ts nila sa company. Kasi mahirap na po mga mentors. Baka po tayo ay pag may nagawang mali, baka ma-terminate po yung account po natin, no? So, ito po yung tinatawag natin na distributor's code. So, protocol as defined po is the rules of correct or appropriate behavior for a group of people or a particular situation. So, sabi ko nga kanina mga mentors, mahalaga po na mayroon po tayong protocol kasi maganda para systematized po yung ating company. Kasi ayun nga mga mentors, kapag hindi po tayo systematized, magulo po yung sistema natin. Wala po tayong wala pong coordination within the organization po. Magulo po siya kapag wala po tayong sinusunod na protocol po. And ayan po mga mentors, no? So under po tayo ng I Am Worldwide. So we are the Team Big Time. So ibig sabihin po ng Team Big Time po, no? Believing in God's time po. So kasi alam naman po natin lahat, di ba mga mentors, in everything we do, put God first always. Kasi lahat po ng mayroon tayong mga mentors, um,
binigay po yan ng Diyos sa atin mga mentors. Hindi po yan galing sa atin, no? Pinagkaloob po yan sa atin ng Diyos. And ito pong sign po natin dito para lang po sa mga hindi pa po nakakaalam, no? So, yun po yung tinatawag nating B sign. So, ibig sabihin yan, believing in God's time po siya. Kaya nakikita niyo po parang siyang letter B. So, dapat letter B po siya, no? Hindi po siya yung kabaliktaran kasi magiging letter D po siya. Baka maging iba na po yung ibig sabihin ng letter D, mga mentors. So, ayun po, no? So, sige, start na po natin yung ating protocol. Isa-isahin po natin kasi I think meron po tayong 12 dito na protocol po, no? So, number one po dyan mga mentors is to follow ethical business practices. So, ibig sabihin po ng ethical po, no? So, we are truthful, we are fair and honest po sa ginagawa nating business. So, number one po dyan is do not recruit IM distributors to join other companies within IM premises or activities or to companies po mga mentors. So, for your information po mga mentors, no, bawal po ito. Bawal po yung dala-dalawang networking company. So, mga mentors, kung kayo po ay under pa ng ibang networking dyan, bitawan nyo na po yung ibang networking yung mga mentors. Mag-focus na lang po tayo dito sa I Am Worldwide. Kasi bawal po, and bawal din po tayo kasi mag-recruit ng I Am distributors na mag-join po sa iba. So maganda po na dito lang po tayo sa I Am Worldwide and dito lang po tayo mag-focus. And next po mga mentors is do not re-sponsor nor encourage re-sponsoring of an existing active distributor from another group or distributor into your group. So bawal din po siya, bawal din po itong mga mentors, no? Halimbawa lang po mayroon po kayong kakilala na nasa ibang team tapos gusto nyo ipa-join sa team nyo. So hindi po siya pwede mga mentors kasi for your information lang din po, no, hindi rin po kasi basta-basta nakakapaglipat ng mga members from another group to your group po mga mentors. May quit din po si company diyan kasi ayun nga po, um, bawal po talaga mag-re-sponsor unless meron po tayong valid reason na acceptable kay company. Halimbawa lang po na yung upline po natin, hindi natin mahagilap or hindi na po siya active. So ngayon po mga mentors, syempre tayo po na mga interested po sa business, maghahanap po tayo ng upline. So ayun po, yun po yung time na pwede po tayong lumipat sa ibang sa ibang group. Pero as much as possible po mga mentors, hindi po talaga siya ine-encourage ni company. And then next po mga mentors, kung sino ang nag-invite and nag-present, doon dapat ang client. So dito po mga mentors, bawal po tayo mag-agawan ng clients. Kung sino po yung nauna, siya na po yung siya na po yung magpe-present and kapag nag-join po siya, yung client po natin, doon po siya kung sino yung nag-present po mga mentors. Huwag po tayong gahaman mga mentors. Kailangan dito po sa business po natin, kailangan po hindi po maganda po yung natin dito, no? Kailangan maganda po yung ating attitude dito mga mentors, no? So mag-behave po tayo professionally mga mentors. Bawal po tayo ditong ayun nga, bawal tayo mag-agawan ng mga clients. And then next po is to do not sell or solicit non-IAM products within IAM premises or event po. So ayun po mga mentors, kapag kayo po ay may binebentang ibang products po, as much as possible po, wag niyo po siyang dadalhin sa office po natin mga mentors. Pwede naman po kayong magbenta ng ibang products pero wag niyo naman pong idalhin po sa natin sa company, sa office natin or sa mga events po natin. So, i-post na lang po natin siya sa Facebook or gawin po natin siya outside I Am Worldwide po, no? And then, next po is to follow standard pricing policies po. So, ayan po mga mentors, meron po tayong SRP sa mga products po natin, no? And yun po yung dapat na sinusunod po natin yung mga price po natin. So, bawal po tayong mag-underprice and bawal din po tayong magdagdag ng price. Pag yan po kasi mga mentors na kapag tayo po ay nahuli ni company, possible po mga mentors, yung account po natin ay ma-terminate po tayo. Kaya, ayun, mahalaga po na ah, i-follow po natin kung ano po yung standard price po ni company kasi kaya nga po siya SRP kasi yun po yung standard kaya yun po yung sundin natin na price po. And then next naman po is do not encourage personal loans. This may result to future conflicts. So, ito po mga mentors ay case-to-case basis naman po. So, halimbawa lang po, mayroon po kayong client na, halimbawa, nakilala niyo lang sa Facebook. Ibig sabihin, cold market niyo po siya, no? So, tapos, papautangin niyo siya. Kapag ganyan mga mentors, pwede po kasing takbuhan po kayo ng nakausap niyo kasi nga, cold market niyo po siya. So, sino pong sisisihin natin? Wala po tayong ibang sisisihin doon mga mentors, kundi yung sarili po natin. Kasi tayo po yung nagpautang sa hindi po natin kakilala. Kaya
as much as possible po talaga para wala pong sisihan in the end, wag po nating i-encourage yung magpapautang po tayo ng pang-member po ng clients natin para lang po makapag-join po siya dito sa business po natin. So pwedeng gawin po natin sa mga clients po natin if hirap talaga sila sa sa pagkukunan nila, i-discuss po natin yung W push. So mas better pa po yun mga mentors kaysa po magpautang po tayo diyan kasi baka diyan pa tayo magka-problema po mga mentors. So clear po ba yun mga mentors? So, ayan, number one pa lang po tayo pero ang dami ko nang dinadaldal, no? So, next po tayo mga mentors. So, number two naman po is to believe in your company. So, siguro naman po lahat naman po tayo dito na believe sa ating company kasi kung hindi po tayo believe sa ating company, syempre siguro wala po tayo dito sa business po na ginagawa natin. Tama po ba? So, ayan, kailangan alam po natin, know your company po mga mentors. So, kailangan alam po natin yung history po ng ating company para at least kapag tinanong ka, ilang taon na ba yung company niyo? So, kailangan alam po natin na yung company po natin ay mag-7 years na po siya this year. And then kahit kailangan din po mga mentors, alam din po natin yung vision mission po ni company. So ano ba yung purpose ni I Am Worldwide? So bakit pa siya ang tawag nito, bakit ba siya pinatayo ni President tsaka ni Vice President, no? So kailangan familiar din po tayo sa mission and vision po ni company. And kailangan din po, alam din po natin yung strengths po ni company. Halimbawa lang po kapag tinanong po kayo ano yung lamang po natin sa ibang company, ganun. So kailangan maalam din po talaga tayo sa ating company po mga mentors. Ito po na isang ano po no, isang truth about sa ating company po. Sa ating company po mga mentors, one account policy po tayo dito. Kasi sa ibang ano po mga mentors no, sa ibang networking companies po, meron po silang tinatawag na multiple accounts. Kaya po, yung, alam mo yung kumikita sila pero mga mentors, sa totoo mga mentors, yung kita po nila ay galing din para sa bulsa nila. Kaya parang, alam mo, hindi ka, hirap maniwala sa mga resulta nila. Dito sa ating negosyo mga mentors, dito sa I Am Worldwide, one account policy lang po tayo dito. Kaya kung ano po yung account po natin, ay yun na po yung magiging account talaga natin po. And then next po is to know your company officers and staff. So, kailangan kilala din po natin yung ating president po, no, ating vice president, and yung ibang officers po natin. Kasi baka mamaya nakakasalubong natin sila sa daan, tapos hindi mo man lang sila ginigreet. So, ano lang naman po siya, mga mentors, no. Importante lang din po na kilala po natin sila as ano lang po, as sign of ano lang po, pagiging grateful natin sa kanila na um, binigyan tayo ng magandang opportunity, na binigyan po tayo ng magandang company. Kasi ayun, kung wala po kasi sila mga mentors, wala din po tayo dito, wala po yung ating company. Kaya mahalaga din po na at least man lang kapag na-meet nyo sila in person, batiin po natin sila kahit mag-amazing morning lang po tayo, ganon. And next po is kailangan kilala din po natin yung mga staff po natin sa lalo po sa office kasi baka mamaya no pagpasok mo ng office pagtingin mo sa ating mga customer service doon baka doon ka na mag-process ng pay-in mo. Hindi po ganun mga mentors. Yung mga staff po natin sa office may kanya-kanya po silang trabaho. So kagaya po ng sa mga customer service, ang handle po nila doon is yung mga ID lang po natin. So kapag pay-in po mga mentors, doon po tayo sa cashier, doon po tayo mag-process doon tayo magbabayad ng ating mga pay-ins and mga reorders po. So, gano'n po siya. Mahalaga po na alam po natin yung um, roles or responsibilities ng mga staffs po natin doon. And be an active part of the company. Be an I am team player. So, support the company's programs, activities, and events. Have I am in your heart po mga mentors. Kasi mga mentors, andito naman na po tayo sa company. So, kailangan nasa puso na din po natin si I am Worldwide. So kapag may mga events po si company o pag may mga activities po siya, mahalaga po na makapag-join po tayo kasi yung events naman po mga mentors ay para din naman po sa atin ito, no? Kasi for sure naman po mga mentors in the near future po, makakapagbuo din po tayo ng ating organization. So tayo din po yung magpapa-events sa kanila. Kaya maganda po na ngayon pa lang po habang nagsisimula ka pa lang, may experience mo na po kung ano po ba yung ginagawa sa events, sa mga activities ni company para at least po kapag ikaw na po yung nagpapa-event, alam mo po kung ano yung ginagawa mo para sa organization mo. Alam mo po kung paano mo sila binibuild. And kaya ayun po, pares po sa mga trainings po natin mga mentors kasi yung trainings naman po natin libre naman po yan eh. Kaya mahalaga rin po na nakakapag-join po tayo no, sa mga trainings po natin lalo po sa mga malapit lang naman po sa main office, yung mga nasa Manila. Almost every day po except Sunday po, may mga trainings po tayo sa main office. So ayun po mga mentors, pwede po tayong pumunta doon para
mas matuto pa tayo dito sa business na ginagawa po natin. And then number 2 po, believe in your product. So syempre, use the products, be the product of your product. So sobrang importante din po nito mga mentors kasi kapag kayo po tinanong ng client nyo, kailangan po talaga, alam po natin kung ano yung sasagot natin. So paano na lang mga mentors kapag ikaw hindi mo pala ininom yung product mo tapos tinanong ka ng client mo, ano ba ang lasa ng barley mo? So anong sasabihin natin mga mentors? Anong sasabihin natin na matamis siya. Di ba yung product, yung barley natin, pure barley po siya, wala siyang ibang lahado. Kaya yung lasa po niya, pure lang po siya mga mentors, purong lasang damo. Kaya ayun, importante po talaga na um, i-promote din po natin siya. Kahit po na may mga ambassadors po kahit na may mga ambassadors po tayo mga mentors, mahalaga pa din po na um, ginagamit pa din po natin yung mga products po natin kasi tayo po nagtiwala tayo dito sa product so ipakita po natin sa mga clients po natin na ginagamit din po natin yung mga products po natin. And your personal testimonies will be powerful tools to increase your sales and network. So totoo po ito mga mentors, no, lalo po yung mga mentors po natin dito na mga yung mga natulungan na ng barley natin, yung mga kagaya ni Mr. Tony Fernandez na before may breast cancer pero dahil sa tulong ng barley cancer survivor na po siya ngayon. Sobrang powerful po ng mga mentors kasi kung mapapansin niyo po ngayon kapag may mga nagtatanong po ng about sa barley po natin, madalas po na sinasabi nila barley ni Maritoni Fernandez. Kasi nga po mga mentors, sobrang powerful po ng testimony ni Miss Maritoni Fernandez kasi breast cancer na po yung mga mentors pero natulungan po siya ng barley po natin. Kaya kung kayo po mga mentors, may mga sariling testimony, maganda din po na i-share po natin siya sa iba kasi magiging ano din po siya, makakatulong po yan sa inyo para ma-promote po yung ating product and para ayun nga, to increase your sales and your network po mga mentors kasi kayo po mismo natulungan po ng barley natin. Kaya yun po yung magandang i-share po natin sa mga kakilala po natin or sa mga clients po natin. Pero eto po, take note lang po ng itong mga susunod na natin, no, na points po natin. Do not make false or exaggerated claims about the product. So yung product po natin mga mentors, kailangan alam po natin na natural food supplement lang po ito. Hindi pa po siya Ang hindi ganda siya naman gamot. dito sa Loro, Batangas, Wala pa po. guys. Wait lang po, may patalastas. So, ayan mga mentors, no, kailangan alam po natin na yung product po natin ay wala pong approved therapeutic claims. Ano lang po siya, natural food supplement lang po siya. Baka kasi mamaya may nagtanong sa inyo, sabihin nyo, ito gamot ito sa cancer, ganun. Hindi po yung totoo mga mentors. Baka mamaya tayo pa yung mapahamak dyan. Ang sabihin lang po natin mga mentors, um, natural food supplement po siya and yes po, nakakatulong po siya sa madaming karamdaman po. And next naman po is do not invent and claim uses of the products that are not approved by the company. So yung mga products po natin mga mentors, sinasabi naman po ni company kung ano po yung mga purpose niya, kagaya po ng barley po natin. Yung barley po natin, di ba, food supplement po siya na nakakatulong sa mga madaming sakit. And yung ano natin, yung Amazing White, glutathione po siya. So ibig sabihin po, pampaputi po siya. So kailangan alam din po natin kung ano po yung mga products po ano po yung use ng mga products po natin. Wag po tayong gumagawa ng kwento para lang po makabenta po tayo. So, next po mga mentors, believe in yourself naman po. So, believe in yourself and in your skills. But remain humble always. Be confident always, but not arrogant po. So, ayan po mga mentors, kailangan din po talaga believe ka din sa sarili mo. Hindi po pwedeng lagi mo na lang kinukumpara yung sarili mo sa iba kasi yung lalo na yung mga nag-umpisa na before pa sa atin, no? So, yung mga yun po mga mentors, madami din po silang napagdaanan. Kaya kung sa tingin mo ang dami na ng resulta, dahil po yan sa experience po nila. Kung kayo naman po ay mga baguhan pa lang po mga mentors, huwag niyo pong iisipin na hindi po kayo magaling. So kailangan din po talaga, bili po kayo sa sarili niyo kasi um, para maging ano din po kayo dito, para maging kagaya po natin sila mga mentors, ganun din po tayo magsisimula. Ang basta gawin lang din po natin yung part po natin, kagaya po ng ginawa nila before, nag-attend lang sila ng mga training hanggang sa gumaling na po sila. Remove the fears. So, remove the failure, rejection, looking stupid, being powerless. So, yan po yung mga madalas po na fears po kasi natin, no? Kasi pag ginagawa natin yung business, madalas kasi yung iba, isip nila,
baka daw ano sila, baka maging failure na sila dito, tapos baka ma-reject lang sila dito, and baka magmukha lang silang ewan dito kapag ginagawa nila yung business. So mga mentors, networkers po tayo dyan. So kailangan po, wala po tayong mga ganyan na mga fears. So kailangan po mga mentors, malakas po yung loob po natin, and kailangan po confident po tayo dito sa business na ginagawa po natin. So kailangan po pakapalan po dito ng mukha mga mentors. Kasi kung ikaw po ay ganyan na ang dami mong fears or mahihiyain ka pa sa ano, sa nahihiya ka pa nahihiya ka makipag-usap sa mga tao. So wala po talaga tayong wala pong mangyayari sa atin dito sa negosyo mga mentors. And next naman po, remember this always, fake it until it's real, no? So, na-experience ko po ito na sobrang effective po nito mga mentors. So, before po kasi nung bago-bago pa lang po ako, nagpo-post lang po ako ng kung ano-ano mga mentors na ano. Kunwari, transactions ko, ganun. Ito, kunwari, nakabenta ako ng 3 box. Tapos, ayun, mga mentors, magugulat ka na lang. In the next days po, totoong ikaw na talaga yung nakakabenta ng 3 box sa isang araw. Ikaw na yung mga may madaming pinapadalang products, tapos ang dami mo ng transactions. So, ganoon pa tayo nagsisimula kasi mga mentors, no? Kasi hindi po kasi lahat ay sabog or sa umpisa po ay malakas na talaga magbenta or malakas na agad yung or kumikita na talaga ng malaki. So, dito po mga mentors, lahat po talaga ay nagsisimula po sa walang-wala hanggang sa ano lang din po mga mentors hanggang sa dumating lang din po yung tamang time para sa atin na mag-boom na din po yung resulta po natin dito mga mentors. Basta ang mahalaga lang po kasi dito ay magtuloy-tuloy lang po tayo sa ginagawa po natin. Wag po tayong mapanghinaan ng loob. Ah, hindi porket wala tayong production sa isang araw ay titigil na po tayo agad. So hindi po ganoon dito mga mentors. Kailangan po tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa po natin, no? And ayan, sabi nga nito ni Mentor Francia, no, just daw continue to share po. So, ayun pa mga mentors, tuloy-tuloy lang po tayo sa business po na ginagawa po natin. Kasi, di ba, yung product po natin, madaming nangangailangan nito. Kaya maganda po na sumabay po tayo sa mga ibang mentors po natin na masipag po na hatawin yung business po natin. So, next po. Ayan, ayaw na mag-next. So number 5, believe in your uplines. So be grateful to your uplines. Always po yan mga mentors kasi kung wala po yung mga uplines po natin dito mga mentors, wala din po tayo sa business. Kasi sila po yung nag-introduce sa atin ng negosyo na ginagawa po natin. Sila po yung nagdala sa atin dito sa napakagandang community na to, di ba? So always be grateful po mga mentors. Wag po tayo ditong attitude or ma-attitude, no? Kailangan do not talk negatively about your uplines and to your uplines. Kasi di ba nga bilang respect na lang bilang respect na lang din po sa ating uplines po na siyang nagdala sa atin dito sa business. Wag po natin silang inaaway mga mentors, wag po tayong negative towards them. So kailangan be grateful tayo sa kanila kasi nga andyan po sila para i-guide po tayo. And andyan po sila para i-push po natin. So kapag pinupush po tayo ng mentors po natin, mga mentors, mag-yes lang po tayo lagi. Magpa-push lang po tayo. Kasi si mentor, si upline po natin, mga mens, gusto lang naman po niyan is umangat din po tayo kagaya po nila. Gusto lang din po nila na magka-resulta tayo dito. Kaya pinupush po tayo lagi ng ating upline. And kapag feeling mo po, push na lang ng push si upline mo. So, wala pang problema yun. Maganda nga po yung mga mentors. At least po, sinusuportahan ka pa din po ng upline po natin, no? Kasi yung upline po kasi natin mga mentors, hindi lang naman po tayo yung downlines niya. Hindi lang po sa atin umiikot yung mundo niya mga mentors. Kaya sobrang grateful pa din po natin. Sobrang blessed po natin na andyan po yung mga uplines po natin to support us and to push us. And then next po mga mentors, do not abuse your uplines. So learn to present the business as soon as you can. So mga mentors, hindi po kasi pwede na lagi na lang po si upline yung nag-explain po ng ano, lagi na lang po si upline yung nagre-present ng ating business sa mga clients po natin. So maganda po mga mentors na um, matutunan din po natin kaagad ang mag-present po sa business. I-practice po natin siya para sa mga susunod po na mga talks po natin sa mga clients. Tayo na po yung
tayo na po yung nakikipag-usap sa mga clients, tayo na po yung nag-explain, and then si upline po natin, ini-invite na lang po natin siya for closing or for sharing na lang po mga mentors. And take note lang din po no, na whoever invites the upline to present shall be responsible for the expenses of the talk. Halimbawa po mga mentors, offline po yung presentation nyo. Tapos nagpunta po kayo ng coffee shop or somewhere nearby, no? Tapos, syempre mga mentors, um, yung mga magagastos like sa sa transportation or sa foods po na sa presentation po natin, tayo na po yung mag-shoulder ng mga mentors. Grabe naman na po kapag iasa pa natin po yun sa ating upline, di ba? Nag-effort na yung upline natin para mapuntahan ka, para matulungan ka sa inyong presentation. So pag mga ganyang bagay mga mentors, maliit na bagay na lang po yan mga mentors. Kailangan po, tayo na po yung nag-shoulder na po yan. And then next naman po, contact your uplines. So do not wait for them to call you. Sign of respect. So ayun nga mga mentors, kagaya nga po ng sabi ko kanina, hindi lang po sa atin umikot yung mundo ng ating mga uplines. May ibang downlines pa po yan and may mga ibang ginagawa din po yan sa mga sa araw-araw po, no? Kaya wag na po tayong mga mentors, wag na po tayong mga, ano ba yung mga feeling ewan na nag-aantay pa talaga na i-up ni upline para simpleng lang naman mga mentors. Kamustahin lang, kahit kamustahin lang po natin yung mga uplines pa natin, mas matutuwa na yung mga yan. Hindi po yung lagi na lang natin silang inaantay na i-approach pa po tayo, ganun. So tayo na pa yung mag-initiate po na makipag-connect po sa kanila. Kasi upline po natin yan mga mentors eh. Hindi po natin yan mga sila pa yung magiging ka, kasama po natin sa sa pag-angat po natin dito sa business po natin. Kaya ayun po, always connect to your uplines po. And then next po mga mentors, believe in your downlines naman po ito. So push your downlines to develop skills to their optimum potential. So ikaw po bilang upline po mga mentors, i-push mo din po yung downline mo para mas lalo po siyang gumaling and para maging knowledgeable din po siya sa business na ginagawa po natin mga mentors. Hindi po kasi pwedeng tayo lang po yung maalam. So kailangan ma-duplicate po natin yung mga downline po natin. Kailangan maturo po natin sa kanila kung ano po yung mga alam din po natin. Kasi di ba nga, nagbi-build po kasi tayo pababa, hindi po pataas mga mentors. Kaya sobrang importante po na yung mga, ayan, believe in your downlines. Sobrang importante po na alam na yung mga alam po natin ay maibagsak din po natin sa mga downlines po natin. Para yung mga downlines po natin, ganun din po yung gagawin nila sa mga magiging downlines pa po nila. And sabi po dito, believe in your downline's skill and potential for growth. So encourage them to improve daily, invest in them. So hindi mo pwedeng mga mentors na halimbawa lang no, meron kang bagong downline tapos makita mo na hindi ka marunong mag-present. So hindi mo pwedeng mga mentors, hindi mo pwedeng sabihin mo sa kanya na ano ba yan, hindi pa siya marunong, hindi marunong mag-present lang ng business presentation, hindi pa magawa. So hindi po tama na gano'n po yung ginagawa natin mga mentors. Kailangan po natin silang alalayan, lalo kapag mga bago-bago pa lang po sila. So kailangan po nila ng support po natin. So instead po na po natin sila, instead na dinadown po natin sila, tulungan po natin sila mga mentors kasi tulungan po natin silang mas matuto pa dito sa business po natin. So, ayan, invest in them po mga mentors. So, as much as possible po, bigyan na po sila ng konting time niyo po sa everyday po. Kasi kapag yung mga mentors, kasi kapag yung mga downlines po natin ay hindi na po natin nakakausap ng matagal, nawawala po sila mga mentors. Doon po nangyayari yung ating attrition. So, baka instead na nakapag-build po tayo ng team natin, baka dumating sa point na tayo na lang po ulit yung maiiwan sa team natin, tayo na lang po ulit mag-isa. So, syempre, siguro naman po lahat naman po dito ay ayaw po ganun yung maging future natin dito sa business po, no? Kaya, ayun, kagaya po ng ginagawa natin sa mga uplines po natin, mag-connect din po tayo sa mga downlines po natin. Huwag po natin silang papabayaan. And next po is never badmouth your downline po mga mentors. So mga mentors, sobrang bait po ng mga mentors natin dito sa business po natin. So wala po kayong maririnig dyan na nagmumura ng mga downline or ng mga upline po. So ganoon din po dapat tayo mga mentors. Huwag po natin minumura yung mga downline po natin kasi sobrang pangit po ng tignan mga mentors kapag ikaw po na upline, ganyan po yung ginagawa mo sa mga downline mo. So, kailangan mga mentors, i-appreciate po natin yung mga downline din po natin. Huwag po ganyan na binabagwag po natin sila. Kasi yung
Kasi di ba yung mga downlines po natin, mga naniwala po sa atin yung mga yan, mga nagtiwala po sa atin. So, ganun po gagawin naman po natin mga mentors, ipakita po natin na tayo po talaga ay mapagkakatiwalaan nila and ayun nga, upline po nila tayo. So, kung ano po yung mga pinapakita natin mga ugali sa kanila, ganoon din po yung gagawin po nila. And next po mga mentors, do not spoil your downlines. So ayan po, spillover is only a privilege given by uplines. So downlines cannot ask for spillover. So mga mentors, hindi po pwedeng diktahan po natin yung mga uplines po natin na bagsakan po tayo ng bagsakan ng spillover. Kasi di ba meron po kasi tayong left and right sa team natin. So si upline po yung magde-decide kung saan po niya ilalagay um, yung mga spillover niya. So kung nabigyan pa tayo ng spillover, be thankful po mga mentors. And kung wala naman po, okay lang po yun kasi ayun nga, hindi po kasi pwedeng sa atin pala pupunta yung mga spillover po niya. Kasi di ba nga, mayroon po siyang left and right. So kailangan po mga mentors, fair and just po si upline sa pagdating po sa spillover din po niya. So hindi po natin siya pwedeng hingiin. Bali, ayun, kapag ano na lang po, kapag may binabigay po kapag may nabigay po siyang spillover sa atin, hindi, thank you po, upline, ganun. Pero kapag wala, hindi po pwedeng mga mentors, hindi po pwedeng awayan natin si upline natin dahil wala pa tayong spillover. Di ba? Ayan, next po tayo. So, mga mentors, may naman po kayong natutunan sa akin or sobrang bilis ko po magsalita. Wala na kayong naiintindihan sa mga sinasabi ko. So, andyan pa po kayo mga mentors. So, ayun, we are 32 na po tayo ngayon mga mentors. Pero wala pong nag-chat. So, ayan na pala, meron na. Mentor Chris, Mentor Francia, Mentor Marie Chris. So, thank you so much po mga mentors. So, sa ibang mentors po natin dyan. So, kapit lang po mga mentors, no? Kasi konting-konti na lang po, matatapos na po tayo. And then, number 7 po mga mentors, mind your own business po. So, mga mentors, yung business po natin ito, hindi po to business ni upline, hindi rin po business ni downline po natin. So, kailangan po mga mentors, um, wag po tayo nangingialam sa business po ng iba. Dito lang po tayo mag-focus sa atin. So, mind your downlines, not your uplines po. Kasi si upline po natin mga mentors, may sarili din po siyang team. So, doon po siya mag-focus. And tayo naman po mga mentors, may downlines po tayo. So yun naman po yung pagpupukusan po natin. So mag-focus po tayo kung paano natin sila i-build and kung paano natin sila matuturuan kung paano gawin yung business, kung paano sila makakapag-build din po ng kanilang organization. So, di ba nga kasabi ko nga kanina, nag-build po tayo dito pababa, hindi po pataas. And ito po mga mentors, sobrang importante din po nito, no? Have your own forms, materials, PowerPoint presentation, and videos. So hindi po kasi pwedeng lagi na lang umaasa tayo sa iba mga mentors. So be resourceful din po. So pag mga forms materials, ano lang naman po yung mga yun, mga mentors, sobrang mura lang naman po ng forms po natin. 3 pesos lang po yun, yung pay and form. So kung kaya naman po mga mentors, bumili po tayo ng madami ng form po natin para at least po kapag may mga pay-in po tayo, meron po tayong nagagamit na form, hindi yung lagi na lang tayong aasa sa iba. Di ba? Kasi yung mga ibang yung mga mentors natin, pupunta ng office, may mga pay-in, tapos lalapit ka, miss, may form ka ba? Mga mentors, form na nga lang po yan. Hindi naman po sa pagdadamot po, pero form na lang po kasi yan. So, kailangan po mga mentors, at least yan po mga mentors naman ay meron naman po tayo, form na nga lang po yan, di ba? So, mga materials din po natin, mga flyers. So, meron po tayo dito nabibilhan ng flyers po natin, mga mentors. So, pwede din po tayong bumili diyan. Hindi yung aakto na naman tayo sa iba ng sa mga ibang mentors natin na may flyers. So, kailangan din po mga mentors, mag-invest din po tayo sa mga materials po natin. Kasi 'di ba, para sa atin naman po itong business po natin. Business naman po natin ito, hindi naman to business ng iba, 'di ba? Kaya kailangan po mga mentors, makapag-invest din po tayo para po sa ating sariling materials. And PowerPoint presentation and videos. So mga mentors, yung mga presentation and mga videos po, lagi na po nagsisend yung mga upline, yung mga mentors po natin sa mga GC, sa Telegram and sa Messenger. So kapag ganun mga mentors, kapag nakita mo na
may nagsisend dyan ng form, ay, ng presentation or ng mga video, i-save mo na po siya agad mga mentors para at least po kapag kailanganin po natin siya, may kopya na po tayo. Hindi yung manghihingi ka ulit ng ano, ng mga presentation sa mga video, sinend na sa'yo ng mga mentors natin, di ba? So, para naman po hindi, ano, baka mamaya sabi ng ibang mentors natin, paulit-ulit na lang tayo. So, kailangan po mga mentors, kapag may sinend na po sila, makakapag-save din po tayo ng kopya natin. And yung mga ano pala mga mentors, yung mga presentation, yung mga videos, pwede po natin silang mabalikan doon sa ano, kasi sa Telegram tsaka sa Messenger, makikita po natin yung mga files and may media para nakaseparate naman po sila doon. Kaya hindi po tayo mahihirapan maghanap ng ah, tawag nito ng ng mga ayun, mga presentation tsaka videos po. And ayan, may comment lang po yung mga mentors natin, no? So sabi, kaya mag-online pay na lang para libre. Ayun, pwede rin po mga mentors kung gusto mo, kung ayaw talagang bumili ng form, pwede po tayong mag-online transaction na lang. At least po doon mga mentors, hindi ka nagagastos ng form kung ayaw mo talagang bumili, di ba? Kasi yung online naman po mga mentors, i-send mo lang po yung details. um, Okay na po yun. Hindi na po siya kailangan ng ano, ng hard copy na form. Kaya ayun, online na lang, e-form na lang daw, sabi ni Mentor Chris. And ayan, sabi din ni Mentor Marie Chris, tama mes, maganda bagong flyer, no? Kasi ayun, may bagong flyers daw po si ano. Ayun po mga mentors, sa mga gusto pong bumili ng flyers po, meron tayong binibilan din, no? Kay ano, kay Mentor Marlon sa Gratitude. So ayan, ako na po nag-promote ng business ni Mentor Marlon, pero ayun po mga mentors, mura lang naman po yung flyers nila, 350 pesos po siya, 100 pieces. So kapag gusto niyo pong bumili ng flyers nila, pwede po kayong mag-message po sa Facebook page po ng Gratitude sa Milk Teahan po ni Mentor Marlon. So doon po bumibili ng flyers, karamihan po ng mga taga-I am worldwide. So ayan, ano lang, for your information lang po. Family Mens, ayan, bibili lang sa Mentor Mens. Sige Mens, message mo ako Mens para ano, mabilang kita dito sa ano, sa Gratitude. And next po mga mentors, build your organization. So be responsible for the growth of your organization. And ito na naman mga mentors, 'di ba nga, nagbi-build po tayo pababa mga mentors. So mag-focus po tayo sa mga downlines po natin. So kasi sila po yung binibuild po natin. And hindi po pwedeng pati po yung growth po ng organization po natin, iniaasa po natin sa uplines po natin. So, andyan po yung mga upline po natin, nakatutok po sa team po natin or sa organization po natin. Pero hindi po pwede kasi mga mentors na iasa po natin sa kanila yung pag-build po natin. Kailangan din po kailangan tayo po yung gumagawa, tayo po yung mag-build po ng team po natin and support na lang po si upline po natin. And then next po, never blame others. The success or failure of your organization depends on you, not your upline. So, ayun na nga po mga mentors, di ba nga, mind your own business. So, hindi po pwedeng, kapag nag-fail po yung organization po natin, kapag naubusan po tayo ng mga downlines, wala pong ibang sisisihin doon mga mentors, kundi yung sarili po natin. Kasi tayo po yung upline po nila. So, kapag yung downlines po natin mga mentors ay nawala, ibig sabihin po mga mentors, napabayaan po natin sila. Hindi po natin sila nabigyan ng time, kaya nawala na sila ng gana sa negosyo, and kaya nawawala na po sila. So, ayun po mga mentors, very important po talaga na nagko-connect po tayo sa mga downlines po natin. Kasi nga po, dito po sa business po natin, ay nagbi-build po tayo ng organization. So, wag po natin silang pinapabayaan. And next po, support your groups equally. So, for example daw, giving incentives po, ano. So, wag po tayong bias mga mentors. So, kapag namimigay tayo ng mga, halimbawa, nagbibigay tayo ng incentives, wag po natin ibigay sa specific na um, downline lang po natin. Halimbawa, doon lang po tayo sa nakikita nating gumagalaw. So, kailangan mga mentors, iparamdam po natin sa mga downlines po natin na pare-parehas po natin silang downline. Wala po tayong favorite. Kasi dyan po nagsisimula yung mga mentors, nagkakainggitan hanggang sa to the point na nagsisialisan na kasi sasabihin ng iba dyan ng mga downlines mo, um, hindi mo naman sila um, hindi mo naman sila favorite daw, 'di ba? So, hindi kasi talaga naiiwasan yung mga ganyan mga mentors, yung nagkakaingitan or nagseselosan dito sa business po natin. Pero ayun lang po yung kailangan natin gawan. So, kung ano po yung ginagawa po natin sa isang downline po natin, kailangan ganoon din po sa
Ganun din po tayo sa ibang ano natin, ibang downlines po natin. Wag po tayong um, maganda naman po na nagpo-focus tayo dun sa ano sa nagpo-produce, pero wag po natin pinapabayaan yung mga ibang downlines po natin kasi nag-join nga sila dito sa business dahil nagtiwala sila sa iyo. Kaya kailangan po mga mentors kapag nakikita mo na wala masyadong production ng isang downline mo, mag-focus ka ba din sa kanya. So yun yung time mga mentors na kailangan po natin silang mas tutukan pa kasi possible po mga mentors nahihirapan sila um, or hindi pa nila masyadong naiintindihan yung business kaya tulungan po natin sila tulungan din po natin silang umangat po dito sa business po natin, hindi po pwedeng tayo lang po yung umaangat or hindi po pwedeng yung may favorite ka na siya lang yung gusto mong umangat. So kailangan po mga mentors equal po tayo sa lahat, kailangan fair and just po talaga tayo dito. And next po, centering. Use I am headquarter regularly for meetings, presentations, or mentorings. So mga mentors, yung yung office po natin dito lang po siya sa San Juan. Kaya kung meron po tayong mga leaders po dito, so i-invite po natin sila sa office po natin. So kapag may mga lalo pag may mga trainings, so sabay-sabay po tayong mag-attend ng trainings and dalhin po natin sila sa I Am Worldwide sa main office kasi yun nga po yung company po natin. So hindi po pwedeng dadalhin mo po sila sa malayong lugar, sa malayong office po natin. Okay lang naman po na pumunta tayo ng iba-ibang lugar pero mahalaga din po talaga na nakakapunta po tayo sa office po natin kasi baka mamaya sabihin nila bakit ganyan? Taga-IM tayo pero hindi naman tayo pumupunta ng office. Baka mamaya yung mga bagong downlines mo, hindi rin alam yung main office mo natin, no? So, maganda po talaga na pag ano naman, pag yung mga downlines po natin ay malapit lang sa office or nasa Manila lang, i-invite din po natin sila sa office po natin. So, next po mga mentors, ayan, continuation po ng build your organization. So, be positive always po mga mentors. Kasi kapag ikaw po kasi mga mentors positive, syempre yung mga downlines mo po positive din po sila kapag nakikita po nila na ano na parang ano i-attract po natin yung positive vibes sa ano natin no sa organization po natin. Kasi kapag yan po kasi ano ay puro negative, wala po tayong mag-build na organization mga mentors kapag puro na lang tayo negative. So, don't complain po, be a good example. So, wag tayong puro reklamo sa mga ano, sa mga downlines po natin. Kasi baka possible po mga mentors, yan din po yung maging reason nila para alisan po tayo. So, do not tell negative stories. So, kung ano pa yung, kung halimbawa may napakinggan ka dyan sa ano, sa labas na hindi maganda, wag na po natin siyang ikwento sa mga ano natin, sa mga downlines po natin. Baka mamaya magkaroon pa sila ng ano, magka-idea pa sila, baka mag-overthink pa sila, baka mga ganong ano ba, baka mag-overthink yung mga downlines mo kung ano na yung maisipan din nila. Kaya as much as possible po mga mentors, um, bawal po ang negative dito. Kailangan po positive lang po tayo. And next po, sabi dito, when you're down, go up. And when you're up, go down. So mga mentors, kapag down na po tayo, pwede po tayong mag-go up. So pwede nating i-tap si upline or pwede din pong go up. Mag-pray po tayo sa ano, kay Lord. Ipag-pray po natin lahat ng mga pinagdadaanan po natin. Ipag-pray po natin na i-guide po niya tayo, no? Kasi sobrang bisa po ng prayers mga mentors. Kaya maganda po talaga na nakikipag-connect po tayo, hindi lang po sa mga uplines, kundi kung pati na din po sa nasa taas po mga mentors. Kasi kapag ikaw po ay nagpipray mga mentors, binibless po tayo lalo ni Lord. Kaya kailangan po nagko-connect din po tayo, hindi lang po sa mga uplines po natin, kundi sa nasa taas din po. And when you're up po mga mentors, go down naman po. So kapag ikaw na mga mentors, kung ano naman po yung natutunan mo sa ano sa uplines mo, ibagsak mo din po sa mga downline mo. Hindi mo pwedeng sinasarili mo lang kung ano yung mga natutunan mo. Kasi di ba, nag-build ka tayo ng organization eh. So, kailangan po mga mentors, binabagsak din po natin kung ano po yung mga alam po natin sa mga downlines po natin. And next po, keep track of your business records. Ownership po kasi 'di ba sariling business mo nga ito mga mentors. So kailangan po
i-own po natin yung organization natin, i-own po natin yung business po natin. So dito po mga mentors, kailangan po dito lalabas yung pagkasipo natin, no? So pagiging sa DISC natin yung pagiging corrective. So kailangan po talaga kasing tinatrack po natin yung mga transactions natin dito, no? Halimbawa sa mga ano natin, sa mga sales po natin. So, sa mga transactions natin, mga shipments, so kailangan po, lahat po ng mga yan, mga mentors, naka-record kasi baka mamaya iniisip mo, ang dami mo pang ang dami mo pang products, pero hindi natin alam na ano na pala, napadala mo na pala sa iba-ibang lugar, no? Tapos naubusan na ka na ng no? Or baka isipin mo, nawawala ka na ng stocks mo, tapos hindi mo maalala nagpadala ka pala ng product sa isang client mo, sa isang downline mo, ganun, di ba? So, kailangan po talaga, excuse me, kailangan, lahat po talaga dito, tinatrack po natin mga members. Kasi wala pong ibang magtatrack ng transactions natin dito, kundi tayo lang din po. Kaya, mahalaga pong organize po talaga tayo dito. Ayun. Next po mga mentors, learn fast to grow fast. So, attend all training activities, mentoring sessions, or franchise seminar. So, mga mentors, libre na nga po yung training natin. So, um, wag naman na po nating sinasayang po yung mga yung mga trainings na binibigay po sa atin ni company or ng mga team ng mga mentors po natin, mga top mentors natin. So kapag nag-send ng link mga mentors, automatic plug in na po agad tayo. Bigyan po natin ng time yung mga trainings po natin kasi dito tayo natutunan mga mentors eh. Wala po tayong mga top mentors na hindi na yumaman na hindi nagti-training. So lahat po ng mga yan mga mentors nag-attend po yan ng mga training para maintindihan po yung business. So hindi po sila agad-agad yumaman dito mga mentors. So nagdumaan din po sila sa process. And ayan nga po yung part ng process nila is pag-attend ng mga trainings. And then ayan mentoring sessions po. So kapag nag-i-invite sila sila upline mo or mga top mentors natin, mga crossline mentors ng mentoring sessions, maganda din po na sumasama po tayo kasi dito po mga mentors, madami po tayong natututunan sa mga ibang mentors po natin. And pwede din po tayong magtanong-tanong sa kanila. Halimbawa, pag yung nag-invite ng mentoring, top mentor. So, syempre, kapag top mentor yan, resultado yan. So, ngayon, kung gusto mong malaman kung ano yung ginawa niya para ma-hit na yung mga resulta niya, so, tanungin natin siya mga mentors. Kaya, ayun, sobrang importante po na uma-attend po tayo ng mga mentoring. And have a good learning, listening, and lecturing attitude din po mga mentors. So, very important din po ito mga mentors. Hindi po kasi pwedeng basta lang tayo nag-attend ng trainings. So, kailangan po yung training po natin mga mentors ay naiintindihan din po natin and nai-apply din po natin. So, dyan po mapasok po yung GLLNA na tinatawag po natin. Good learning, listening, and lecturing attitude. And next po, read books, listen to talks, watch inspirational videos, and then apply po. So, ayan po mga mentors, kailangan po talaga dito, masipag po talaga tayo dito, magbasa tayo ng mga libro. May mga libro din po tayo sa I Am Worldwide, no? Baka lang yung iba hindi familiar, no? So, may mga libro po tayo dito na pwede tayong pumili sa I Am Worldwide. So, pwede po natin silang basahin. And then, listen to talks din po. Kasi mga mentors, sa mga talks po na yan, sobrang dami po natin matututunan. Kasi hindi po kasi lahat ng mga nagtutok mga mentors, pare-parehas po yung sinasabi. Kaya yun po yung maganda kapag tayo po ay nakikinig po sa iba-ibang talks. Siyempre, iba-ibang talks, iba-ibang tao yan. Madami po tayong nasusulat or natututunan sa mga mentors po natin na yan. And yun po ngayon yung mga ina-apply po natin sa business po natin. And then next po is to invest in knowledge. So, dito po kasi mga mentors, knowledge is power talaga. So, kailangan po dito, maalam po tayo dito. Kasi kung tayo po ay walang hindi knowledgeable sa company or sa business, wala po tayong mapapala dito mga mentors. So, bakit po tayo nag-join dito? Kung hindi naman po natin, hindi naman po natin naaralin yung business. Kaya, ayun, sobrang importante din talaga na makapag-attend po tayo ng mga trainings or ng mga seminars pa natin. And then next po, practice to have a positive mental attitude
B, high negative capability. So mga mentors, nakakahawa po kasi yung positivity natin. Ano? So kapag may negative po dyan, panira po yun ng moment mga mentors. Kaya wag po natin hinahayaan na mayroon pong negative within your organization po. So kailangan po talaga lahat po dito ay positive lang po mga mentors. Bawal po ang negative. No? And then, ayun, next po mga mentors. Continuation po ulit. Learn fast to grow fast. So, ito po no sa ano, lalo po sa presentation po natin. So, di ba nga, importante din po kasi talaga na ma, na maalam na po tayo mag-present. Hindi kasi pwedeng lagi na lang po si upline po nagpe-present para sa atin. So, sabi dito, I do it, you watch. So, ibig sabihin, gagawin daw muna ni upline mo and manood ka lang muna. Observe mo lang muna kung paano siya nagpe-present and kung ano yung mga ginagawa niya sa presentation. And then, I do it again, you watch again. So, ayan, syempre, baka kasi sa unang panonood mo sa kanya, hindi mo pa siya naintindihan agad. So, ayan, meron kang second chance, meron ka pang another chance para manood ulit sa ginagawa ni mentor mo, ni upline mo. And then, next po mga mentors, I do it, you do it. So, dito pa mga mentors, parehas na po siyang gagawin. So, ipakita mo na kung sino ka. So, kailangan, by this time kasi mga mentors, kailangan maalam ka na kasi 2 beses ka nang pinakitaan ng upline mo. 2 beses ka na niyang tinuruan. So, kailangan po mga mentors, kaya na din po natin siya. And then, ayan, you do it, I watch. So, dito po mga mentors, tayo na po yung nagpe-present, maalam na po tayo mag-present. And si upline po natin, manonood na lang po siya. And then, next po, you do it. So, dito po mga mentors, tayo na lang po ito. So, kailangan po, kaya na po natin na mag-present mag-isa. Wala na po si upline po natin na nanonood dyan or nagsusupport. So, kailangan po mga mentors, kaya na po natin gawin mag-isa yung presentation po natin. Kasi yung IBP lang naman po yan, sobrang dali lang po yan ibagsak, diba? So, ang kailangan lang talaga natin gawin, matutunan din po siya kung paano siya ibigsak. Kaya, importante rin po na mag-attend po tayo ng mga trainings kahit ng mga IBP po natin para mabilis lang po natin siya maibagsak. And then next po mga mentors, do it, do it, do it. To perfect your skill. Kasi mga mentors, kapag yan paulit-ulit mo na siyang ginagawa, darating yung time mga mentors, magugulat ka na lang, ang galing mo na pala mag-present. Ang galing mo na pala magbagsak ng mga trainings. Kasi nga mga mentors, nagawa mo na siya ng paulit-ulit. Kaya parang nasanay ka na lang din talaga na mag-training ng mag-training. Kaya ayun po mga mentors, kapag ikaw po binigyan ng chance ni upline mo na mag-present, mag-yes ka na agad mga mentors. Kasi importante po talaga na matry na po natin yung magpe-present para at least po matutunan na po natin siya. And ayun nga, para ma-perfect natin yung skill po natin. Para pag sa mga susunod po mga mentors, binibasic na lang po natin yung pagpe-present po natin. So, ayan, next po tayo. Ayan, konti na lang po mga mentors na patapos na po tayo. So, number 10 po, aspire to be the best. So, aspire to be a leader and a mentor. Be a top performer so your downlines will follow you to the top. So, mga mentors, kailangan din po talaga dito sa business po natin, kailangan po naglalabas tayo ng resulta and kailangan nakikipagsabayan po tayo sa mga top mentors po natin. Kasi yung mga downlines po natin, mga mentors, nakatingin lang po yan sa atin. Di ba nga yung business natin, monkey business, monkey si monkey to, di ba? So kung ano yung nakikita ni downline sa iyo, yun din po yung gagawin niya mga mentors. So kung ikaw po ay top mover ni company or ng team nyo, so ganoon din po ang gagawin ni downline. Ay, talaga nga si ka nga tao. Ayan, may patalastas lang kung ano. So mga mentors, patapos na po tayo. So please be muted. Keep muted na lang po, no, para matapos tayo ng mabilis. And ayun, going back sa ating topic mga mentors. So kailangan po talaga dito po mga mentors, naglalabas tayo ng resulta kasi nakatingin po yung mga downline po natin. So yung resulta po na yun mga mentors, hindi lang po kasi yan para sa atin, no? Para din po yan sa mga downlines natin and sa team po natin. Para ma-inspire po sila na
gawin din po yung business po natin. Kasi iisipin ng mga yung mentors, kapag ikaw na-apply nila na kaya mo, so, kaya din po nila mga mentors kung nagawa po natin, kung posible po siya sa atin, posible din po sa kanila mga mentors. Kaya, ngayon po, sobrang importante po talaga na top performer po, nag-perform po tayo or naglabas po tayo ng mga resulta. Then next po, have the responsibility to know and teach your downlines. So, ito mga mentors, isang responsibility mo as a leader or as a mentor or upline, kailangan po, natuturuan po natin yung mga downline po natin. So, lahat po sa pag-training or sa pagtutok, lahat po ng mga mentors, dapat po talaga na ituturo po natin sa mga downlines po natin. Kasi yun po yung responsibility mo bilang bilang upline nila eh. Leader po kasi tayo dito mga mentors, hindi po tayo boss, no? So, ibig sabihin kapag leader, ililid po natin yung mga yung team po natin, hindi po para i-boss around. So, alam mo naman, kapag boss, di ba, puro utos. Kapag leader ka mga mentors, ginaguide po natin yung mga, natin, yung mga downlines po natin. And then next po, ensure that your downlines have enough know-how and motivation to succeed and teach others as well. This is duplication. So, sobrang importante po mga mentors na naduduplicate po natin yung mga downline po natin. Kasi mga mentors, kung hindi po natin sila naduduplicate, so ibig sabihin po, sa inyo pa lang po mga mentors, may problema na talaga. Pwedeng kulang tayo sa knowledge or kulang pa tayo sa mga trainings po. Kasi kung hindi po natin natuturuan yung mga downlines po natin, may problema talaga sa ating mga mentors. So, kailangan po talaga maalam din po tayo. So, kailangan nakakapag-attend po tayo ng mga trainings. Kasi yung mga natututunan po natin sa mga trainings, mga mentors, yun din po yung tinuturo po natin sa mga downlines po natin. Para ma-duplicate po si downline, so kailangan knowledgeable po tayo, kailangan maalam po tayo, kailangan equip po tayo ng mga knowledge and skills na kailangan po natin dito sa business na ginagawa po natin. And next po, look and act your best at all times po mga mentors. So hindi po pwedeng mga mentors, hindi po pwedeng pinapakita natin sa mga downlines po natin na hindi po tayo magaling. So kailangan po sabihin man natin kung wala po hindi po tayo masyadong magaling pa, pero mga mentors kailangan po ipakita po natin sila sa kanila na maalam na po tayo and magaling na po tayo. Kasi para mas lalo po silang ma-inspire din na makinig po sa atin and para ayun nga para makinig po sila sa mga sinasabi po natin. And give a warm greeting to any new members. Big times handshake daw po mga mentors. So, syempre, kapag may new members, ibig sabihin, may bagong nagtiwala po sa atin mga mentors. So, pag may mga bago po tayo, i-greet po natin sila mga mentors. I-welcome natin sila sa mga GC po natin. Kasi di ba for sure naman sa mga team po natin, may mga sarili tayong GC. So, kahit doon lang po mga mentors, ma-appreciate po natin sila kasi sila nga po ay nagtiwala po sa atin, kaya po sila napa-join po sa atin, di ba? So, simpleng lang po mga mentors, simpleng pa-welcome lang po sa mga bagong members po natin. So, next naman po, be and proper business attire po mga mentors. Mga mentors, itong ginagawa po kasi natin ay business po. So, mga negosyante tayo dito, mentors. So, kapag ikaw po lumalabas, or kapag may tinotok na clients, kailangan po mga mentors, pleasing naman po yung itsura natin. Hindi yung makikipagkita ka sa client mo, naka-t-shirt ka lang, naka-shorts ka lang, di ba? Sobrang naman po ng mga mentors. Naman po, kailangan, ganda naman po natin yung mga suot po natin. At least mag-business attire, mag-coat man lang, or mag-polo shirt sa mga lalaki or sa mga babae, mag-ayos naman konti. So, kailangan presentable tayo dito mga mentors. Kasi nga, paano mo maingganyo yung kausap mo kapag yung itsura mo ay hindi ka mukhang mapagkakatiwalaan, di ba? Kapag hindi ka presentable. So, sobrang importante po na doon pa lang po sa
ah, sa attire po natin, nag-effort na po tayo. And then, next, radiate confidence and high energy. So, smile. Kasi yung smile po natin mga mentors, nakakahawa po yan. So, kapag may kausap po tayo na mga clients, kailangan po yung, kailangan unang-una pa lang po mga mentors, naka-smile na po tayo. Kasi pag yan mga mentors, naka-smile, kapag ikaw po naka-smile, yung clients mo rin po panigurado, mapapa-smile din po yan. Para yung energy, yung energy po, yung ano po, yung ambience po or yung, ang tawag nito, yung ano nyo po, yung aura po ninyo ay positive lang po talaga siya. Kailangan po, sa start pa lang po mga mentors, mag-smile na po tayo para maging maganda po yung pagiging ano nyo, usapan nyo ng client nyo or sa presentation. Ganun. Ayan. So, next po mga mentors. So, number 11. So, number 11 na po ito. Mali lang po yung number. Oh, yeah. 11 na po tayo, no? So, number 11 is believe in your team, mga mentors. Follow team big time system consistently and wholeheartedly. So, di ba, sabi ko kanina, di ba, ibig sabihin ng big time, believing in God's time, mga mentors. So, follow big time manual. So, kailangan alam po natin yung do's and don'ts. So, kailangan familiar po tayo sa protocol manual and or sa distributor's code. So, ito na nga po siya, mga mentors. So, importante po na alam po natin itong protocol po natin para guided po tayo dito sa business na ginagawa po natin. And ayan nga po, lagi po natin tatandaan po ito, no? So, in everything we do, put God first po mga mentors. So, wag po natin kakalimutan na mag-pray po muna tayo sa mga ginagawa po natin para i-bless po tayo ni Lord, para i-guide na po tayo sa mga ginagawa po natin. Next po, training programs, outreach program, mega momentum, break free, and other activities. So, mga mentors, importante po na nakaka-attend po tayo ng mga trainings and mga events. Ito mga mega momentum. Kasi dito po kasi mga mentors, dito po yung dito natin nakikita yung mga umakit ng stage na mga resultado ng mentors natin. And sa trainings po, ayan po, dito tayo natututo mga mentors. Kaya maganda, ito nga, pang ilang beses ko na itong nabanggit. Sobrang importante po na makapag-attend tayo ng mga trainings kasi dito nga tayo natututo mga mentors. So, dito tayo nakakakuha ng mga knowledge and ideas kung paano natin gagawin po yung business mo natin. And yung mga ideas mo na yan, yung mga knowledge mo na yan, yun naman po yung ibabagsak po natin sa magiging team po natin. And be active in GCs and Viber group to motivate others also. So morning and evening greetings or codes, congratulate our co-teammates are enough. So ayun mga mentors, be active lang din po sa mga GC po natin. So kahit ano lang po yan mga mentors, simpleng amazing morning lang po. Sobrang na-appreciate po yan ng mga uplines po natin or ng mga mentors po natin. Basta iparamdam lang po natin sa kanila na andyan po tayo sa kanila, na active po tayo para maging active din po sila and para ayun nga mas ma-motivate din po sila na magpatuloy po tayo kasi tayo nga hindi tumitigil, di ba? So kailangan ganun din po sila, kailangan tuloy-tuloy lang din po sila sa business po natin. So bawal po, kaya wag po tayong tamad na kailangan magparamdam po tayo lagi sa GC po natin. And be active in bandings and mentorings. So kapag tayo po mga mentors, in-invite po sa bandings or mentorings, yes na po tayo agad mga mentors. Kasi hindi naman po lagi yung banding and mentoring na yan eh. Madalas lang yan once a week or once a month, ganun, di ba? So kapag pag nagyaya po si mentor ng ng banding or mentoring, wag na po tayong nagrat ng kung ano yung wag kung ano na yung nire-release out natin na hindi tayo makakasama, ganun, tinatamad tayo. Kailangan po mga mentors, i-connect natin yung sarili natin sa mga upline natin, mga mentors natin. And ayun nga, nagagawa po natin yan through banding and mentorings po. Kaya, ayun, kapag may nagyaya, sumama ka, huwag kang papaiwan ng mentors.
Then next po, do not post your new members, your big fish in public. Work silently but aggressively. Take care of your downlines. So hindi porket ano kasi yan mga mentors, hindi porket nakakuha tayo ng malaking ano no ng bigating member. Wag po natin um, wag po natin siyang i-post sa public. So, pwede naman po natin siyang trabahuin silently lang. Pero syempre, gagawin pa rin natin yung business. Kasi ayun nga, take care of your downlines. Wag po natin silang ina-expose sa public. Lalo pag yan mga big fish po, no? So, hindi naman po kasi required po na ipakilala po natin lahat ng mga members po natin. So, ayun nga, work silently na lang po mga mentors. And ayun, gulatin mo na lang po yung mga ibang ano natin, yung ibang mentors natin. And then, I think last na po ito, ano? So, requirements or tips. So, buy a good pen. So, planner and notebook. So, sobrang importante po ng notebook po natin mga mentors, lalo po sa mga trainings po natin. Kasi di ba nga sa trainings po natin, kailangan po nagsusulat po talaga tayo kasi hindi po kasi lahat ng sinasabi nila sa trainings naaalala po natin. Kaya mahalaga po na mayroon po tayong notebook para at least po naisusulat po natin kung ano yung mga importanteng details or importanteng sinasabi pa ng ng mga speaker pa natin. So, kahit po mga mentors, nakapagsulat po kayo ng mga ano natin, nakapagsulat po kayo ngayon sa mga sinasabi ko dito. So mamaya po, titignan po natin kung sino ba yung nakapagsulat. And ano na din po kasi yung mga mentors, pa-thank you na lang din po yun. Yun na lang din po yung way of ano natin, no? Showing your appreciation po sa speaker po natin na binigyan tayo ng time para bagsak po ng training. And then, ayan nga, ito na yung sinasabi ko, learn to take down notes, recording mentorings or sharings. Kasi ayun nga, sobrang importante po na mayroon po tayong naisusulat kasi yun po yung pwede nating balikan and yan din po yung pwede nating i-share sa team po natin. Halimbawa ngayon, mag-attend ka ng training tapos hindi naka-attend yung mga members mo. So ikaw bilang upline, importante po na nakapag-take down notes ka kasi yung mga sinulat mo na yan mga mentors, kailangan mo yan ibagsak naman sa team mo. So turuan mo yung mga downline mo. Hindi pwedeng ikaw lang yung maalam. Hindi pwedeng ikaw lang yung natuto doon mga mentors. And then, ayan, upgrade mga gadgets natin halimbawa sa iPad, phone, or sa clothes, watch. Kasi dito kasi mga mentors, we are in networking business. So, nasa tao-tao business po tayo. So, we sell ourselves. So, kailangan po mga mentors, nakikita po ng ibang tao na ayan, may nangyayari po sa buhay po natin. Simpleng ano lang, simpleng upgrade lang. Halimbawa, ikaw dati naka-Android, tapos ngayon naka-iPhone ka na. So, doon pa lang mga mentors, makikurious yung tao sa'yo kung paano itong taong to nakabili ng iPhone. Kasi di ba yung iPhone naman, as we all know naman, hindi naman po siya yung mabarahin lang na phone, di ba? Kaya, ayun, mga mentors, kailangan din po talaga nakakapag-upgrade po tayo sa mga gamit po natin. Kasi, we need to inspire po mga mentors ayan, sa mga simpleng bagay na yung mga mentors, hindi natin alam, diyan po natin nakukuha yung mga ibang clients pa natin. Kasi kung sila nakikita nila na tayo, nakakapaglabas ng mga malilit na resulta, ayan, nakakapag-upgrade ng mga gamit, nakakabili tayo ng mga gamit na before, hindi naman natin afford. So, makakurious yung mga clients natin kung paano natin siya ginagawa, di ba? And next po, open your 2 bank accounts. So, savings and for your daily expenses. So, sobrang importante po ng mga bank accounts po mga mentors. So, lalo kapag ikaw maglalabas ka ng resulta, halimbawa maglalabas ka ng car mo, di ba? Sobrang importante po na mayroon po tayong bank accounts kasi isa pong requirement yan mga mentors kapag naglabas ka ng car mo is yung bank account mo natin. Kasi si bangko po mga mentors, kapag nag-apply po tayo ng kotse mga mentors, car loan po kasi siya sa bangko. So, yung iba pong ano natin mga mentors, yung ibang bangko po, mabilis po sila mag-approve kapag ikaw po nakita nilang depositor po nila. Halimbawa, marami kang transactions sa kanila. So, doon mo makukuha yung trust mo ni bangko.
Kasi nakikita nilang ano active na depositor ka sa kanila eh. Kaya magtitiwala po sila sa inyo. And ganoon din po kapag ano, halimbawa, kailangan mo din ng cash. So, magbabank loan ka. So, ngayon mga mentors, mabilis ka lang din ma-approve sa bank loan mo kapag makita ni bangko na, ayun, makita niya na depositor ka. So, yun po yung maganda na makapag-open po tayo ng bank account po natin. And ayun nga din po mga mentors, kasi yung pera naman po natin, hindi naman po kasi pwedeng hinahawakan lang din po natin sila. So, pwedeng yung ibang pera pa natin, itabi mo natin sa bangko kapag hindi pa natin sila gagamitin. Para at least po doon sa bangko pa natin, naka-safe keep po sila. Kasi pag yan, hawak-hawak mo lang, baka mamaya palaglag mo yan kung saan, di ba? So, kesa naman po ano lang yung pera mo na pinpin mo lagi, i-safe keep po natin sila sa mga bangko po natin. Kaya mag-open po tayo ng bank accounts po natin. Kasi yung bank accounts naman po ay magagamit naman po natin yan. And then, next po, treat your team once in a while but do not spoil them. So, minsan naman mga mentors, kapag halimbawa kayo, nakaluwag-lawag naman po, i-treat mo po yung team mo mga mentors. Hindi mo pwedeng puro na lang kayo pembang ng pembang sa team mo, di ba? Hindi mo pwedeng ganun kasi pag ganyan mga mentors, baka biglang mawalan ng gana yung mga tao na team mo. So, paminsan-minsan, kahit naman hindi naman yung mga mamahaling, basta matreat mo lang sila once in a while, sobrang important din po yun sa mga downlines po natin mga mentors kasi nafe-feel po nila na we care for them, na andyan po tayo para sa kanila. Kasi diba, ayun nga, napapakita natin sa kanila na nasasamahan pa natin sila natitreat pa nga natin sila sa mga halimbawa sa mga coffee shops or sa mga restaurants, di ba? And ayun na din po kasi magiging banding yung mga mentors or parang mentorings nyo. Para at least man lang, makamusta mo din sila face to face po mga mentors, di ba? Kasi ang hirap makipag-usap kapag online lang. So, sobrang importante din po na makalabas po kayo kasama ng team mo para makapag-banding. Ayan, magkasa-hopping po kayo, condo hopping, house and lot hopping. So, magtanong-tanong lang po kayo sa mga kasa, sa mga condo. Ang maganda naman po kasi dyan sa kasa hopping na yan, sa condo hopping na yan, napapractice po tayo makipag-usap sa iba-ibang tao. Kasi di ba kapag nagkakasa hopping ka, iba't ibang tao po yung nakakausap po natin. So, dyan po tayo nakakapag-practice kung paano tayo makipag-usap sa ibang tao po. And at the same time din po, parang banding nyo na ulit yan kasi magkakasama na naman kayo, di ba? So, ayan. Next naman po, keep in mind the law of sowing and reaping. Kasi di ba nga, you reap what you sow mga mentors. So, kung ano yung effort mo dito mga mentors, yun din po yung magpaproduce ng resulta mo. So, kung ikaw po mga mentors, walang ginagawa po dito, wala talaga tayong mapapala. And ayan, last na po mga mentors, pray always. Di ba sabi ko kanina, big time. So, believing in God's time. So, dito kasi mga mentors, uh, uh, in everything we do nga po mga mentors, put God first. Kasi lahat pa ng meron po tayo, bigay po yan ng Diyos mga mentors. So, kailangan be grateful po tayo sa Kanya and ipag-pray po natin lahat ng ginagawa po natin sa Kanya. Pero hindi naman po to the point na iasa natin sa Kanya lahat ng kailangan natin. Pero ang mahalaga na po mga mentors, kapag meron tayong goals sa buhay, pag-pray po tayo, ipag-pray po natin na bigyan po tayo ni Lord ng sapat na lakas and i-guide niya tayo para magawa po natin ng tama yung mga ginagawa po natin. Kasi sobrang powerful po talaga ng prayer ng mentors. And ayun lang po mga mentors. So doon na po nagtatapos yung training po natin. So I hope mga mentors, marami po tayong natutunan. And I hope andyan pa po kayo mga mentors kasi andyan pa po yung 29 participants po natin. No? So dyan na po nagtatapos yung ating training. So thank you so much for plugging in. And ayun po mga mentors. Again, my name is Brian po, no? And I am an agent of hope and I am worldwide. So, Mentor Marie Chris. So, back